A day in my life as a content creator, mom, and online seller. Hi guys! Back again for another mini vlog. So as you can see, ibang bahay na naman nga ang nakikita nyo dito. And yes, eto na naman si ate girl sa lipat bahay serye niya. And yes po, opo. Lumipat nga na naman ng bahay itong babaeng to at bumukod na uli. Dahil syempre, may pamilya na tayo, talagang kailangan naman talagang bumukod. Nakaplano naman talaga to noon pa. Nalilipat nga rin talaga kami ng bahay at bubukod uli. Pero bigla ang lipat nga lang din to. Dahil may mga bagay talaga na hindi talaga natin inaasahan na mangyari. Pero mas maganda talaga na nakabukod ka para nga magkaroon ka talaga ng peace of mind. At sa mga hindi nga nakakalampusan nga kami nagstay before. Dun nga sa bahay nga nila mama at papa. Pero hindi naman ganun kalayo nga yung place nga namin sa bahay nga nila mama. At para naman kahit papaano makadalaw kami dun paminsan-minsan. Anyways, hindi ko na nga rin talaga na-video nga yung pag-iimpake ko at paghahakot nga ng mga gamit. Dahil nga nabisi talaga ang babaeng ito. Pero dapat talaga hindi ko na-ipopost nga itong mini vlog nga na paglipat namin. Pero since may clip naman akong mga naipon dito, pinagsama-sama ko na lang dahil sayang naman kung hindi rin natin maipopost. Anyways, tamang laki lang naman yung kinuha naming apartment. May sala, may parking at may labas. Isang kwarto at lababo at CR. First day, second day nga ng paglipat nga namin dito ay linis at puro ayos nga lang ng gamit nga yung ginawa ko. Since medyo talaga marami kaming gamit. Tapos ang saklap nga nung sinabit ko ngayon sa lamin, nabasag naman. Tapos nung lipat nga kami ng bahay dahil wala nga rin kaming TV neto. At yung TV namin isira tapos check namin sa pagawaan. Kaso nga lang abutin ng 1.5 to 2K nga yung pagpapagawa. Kaya we decided talaga ni Daddy Echo na kumuha na lang ng bago. Pero hulugan to at hindi cash. Dahil hindi nga natin afford ang cash bill. At marami na rin talaga tayong nilabas nga na pera. Diyos ka! Siyempre, andyan yung gastos natin sa pag-down nga at deposit ng bahay. Bukod nga doon dahil wala rin kaming gamit katulad nga ng washing at dryer. Dahil nga both silang nasira. Kaya nga bago nga talaga kami lumipat dito, ay bumili nga kami ng washing at dryer kahit second hand lang nga muna. At bukod nga doon dahil nga kailangan ko rin nga ng internet. Dahil seller ang babaeng to at hindi na rin talaga kaya mabuhay nga na walang internet. Diyos ka! O diba pati si Kokong iningitian ka na? Kaya naman talagang kailangan nga namin magpakabit nga ng internet. Lalo na nga na may kahinaan nga ng signal dito sa place namin. At hindi talaga kaya ng load lang. Anyways, plus mo pa nga yung mga gamit nga na kulang pa sa bahay. Kaya naman kailangan mo talagang bumili nun like chopping board, lagayan ng sabon, condiments, at iba pa. Kaya talagang butasan ito ng bulsa. Bale, ito nga second day nga ng paglipat nga namin. Since okay naman na at nakapaglins na ako ng ibang gamit, maliban sa kwarto. Yung patungan nga ng TV at yung patungan nga ng kunganik-anik ko is napakapangit na nga ng kulay. Since marami namang pinturang natira sa bahay, kaya naman kumuha ko ng kaunti para naman ipang pintura dito. Para naman kahit papaano maliwanas nga itong tignan. Dahil sayang naman kung itatapon. Kaya naman dini-away ko na lang para naman mapakinabangan pa. At kaya rin talaga ako kumuha ng pintura para nga papinturahan nga itong labas namin. Dahil medyo maitim at madumi nga yung pader dito kung titignan. At medyo makalat pa nga dito sa labas namin dahil hindi ko pa nga talaga yan naayos masyado. At bago nga ako magpintura, bali may dumating nga ditong parcel. At unang parcel sa bagong bahay. At more. Anyway, second day nga na palipat namin dito sa bahay. Nung pagkatapos ko maglinis at magkaayos nga ng mga gamit, bali nung hapon nga, nung naglaban na rin ako. Dahil tambak na rin talaga yung labahan nga namin. At since hindi rin talaga ako nakapaglaba nga bago nga kami maglipat nga ng bahay. At syempre, bago nga ako magpintura dito sa pader, bali nga inalis ko muna nga yung sinampay ko. At baka kasi matalsikan nga ng pintura, since pader nga yung pipinturahan ko. At syempre, bago nga ako nagpintura, bali nag-t-shirt nga muna ako dito. Dahil naka-sleeveless nga lang tayo kanina. Dahil nga baka magtalsikan sa dibdib at braso nga natin yung pintura. At may hirapan pa talaga tayo magtanggal. Anyways, bali tinapala ko nga lang dito muna yung may itim. At konti lang talaga yung pintura natin kaya tinipid muna natin at yung baba lang muna yung nilagyan ko. Since okay pa naman nga yung side sa taas. Bali dito nga lang sa side nga muna yung pininturahan ko at hindi ko muna ginalaw yung kabila. At hinati ko na nga lang muna yung pintura para sa susunod pipinturahan ko nga yung kabilang side. Since may mga gamit nga doon nakalagay kaya naman hindi ko muna siya pininturahan. At ito na nga yung after nga na mapinturahan. Pansamantala lang nga muna kapag may natira nga sa pintura ko is patungan ko na lang ulit. At dahil nga dumating na nga yung tender essential nga ni Baby Quincy. Package na nga to pero dapat talaga 4 to. Kaso nga lang hindi pala kasama sa pag-check out ko yung face moisturizer. Anyways, bali meron nga tong body wash at shampoo, lotion and perfume. Lakas nga makabudol nito at talaga namang maraming magagandang reviews. Tapos ang kinagandahan talaga sa kanya is hindi matapang yung amoy. Tapos sobrang dami din talaga reviews nga na nakakatanggal nga daw yung lotion nito ng maitim na peklat. Kaya naman talagang trinay ko agad kay Baby Quincy kung maganda talaga siya. Kaya naman after ko paliguan tong batang to, ay trinay ko na rin agad nga yung lotion sa kanya. Pero in fairness talaga, napakaganda nga sa balat. Mabango nga siya at ang lakas nga makalambot at makasmooth nga sa balat. Kaya parang gusto ko tong gamitin sa balat ko. Hala? Since marami na nga rin talaga siyang peklat, dahil lang pa talaga tong batang to, at ang hilig magkakamot nga sa balat niya. Kaya mga may babalikan ko kayo kung talagang effective talaga siya at para badulin.
Then after ko naman siya applyan nga ng lotion, bali sinuklay ko muna siya at hindi ko muna siya iipitan since basa pa nga yung buhok niya. At inopen ko na nga rin yung parcel nga na dumating kanina. At ito nga yung bracket nga ng TV. In-assemble ko na nga rin to para makamit na namin. Mura na nga lang din namin to nabilis na sa 161 pesos lang. At in fairness, maganda na rin talaga yung materials niya. At adjustable na nga rin to kung gusto nyo mataas o payo ko nga yung pwesto ng TV nyo. At syempre, darating nga kompleto yan sa inyo. May kasama na rin talaga yung mga tornilyo. At pagdating kayo na lang din talaga yung mag-a-assemble. Bali, dito nga namin siya ikakabit. Since delikado rin talaga yung patungan nga namin ng TV. At mga ate ko, 2 days pa lang kami, may maliligaw na dito si Baby Quincy. Hala. Charot lang, kalaro niya yan. Sinusundo na nga siya at inaaya na rin talaga maglaro. Anyways, pagkatapos nga i-assemble nga yung parts nga ng TV rack sa TV, I mean sa likod ng TV, bali nga yung pagkakabitan, isinukat nga muna namin sa pader. Yung sukat nga ng taas at yung pagkakagitna. Tapos nalagyan ko nga muna ng mark nga yung bubutasan. Then after nga, pagkatapos nga namin nagsukat, bali binutasan na rin namin. Pero syempre, bago nga kami magbutas dito, nagpaalam muna kami sa may-ari ng apartment. Dahil kailangan pa rin talaga na may consent nga tayo sa may-ari ng bahay. Pero buti na lang talaga mabait nga may-ari ng bahay. Kaya okay lang talaga na magbutas kami dito. Mga ate ko hindi rin pala ganun kadaling magbutas na nga ng pader. Since medyo matigas nga yung pader, tapos may kalaliman nga yung sukat nga na tornilyo nga na ikakabit namin. Kaya medyo natagal na din nga kami sa pagkakabit nga dito ng TV. And finally nga, ito na nga yung resulta after nga namin makabit. Pagkatapos nga namin kabit, bali naglinis na rin ako dahil nga ang daming alkabo. Tapos pinunasan ko na nga rin ng basang-basahan nga yung patungan ko dito. Kaso nga lang nakalimutan ko na bagong pintura nga siya. Kaya nga after ko nga punasan, nakita nyo naman natanggal talaga yung pintura niya. Pagkatapos ko magwalis at nagpunan, bali nilagyan ko nga ng cover yung table para matakpan nga yung mga kalat sa ilalim. Tapos konting ayos nga kung anik-anik na kalat dyan. At dahil tuyo na rin nga itong pinunturahan ko kanina, kaya naman kinabit ko dito sa labas nga ng pintuan nga na CR since may space pa nga. Para naman mapagpatungan pa kung anik-anik dito. At ito na nga yung ganap nga kinagabihan. Pinalitan ko na nga rin nga yung cover nga ng patungan ko dito sa TV. Dahil medyo makulay nga at medyo masakit sa mata yung kulay blue. Kaya ito muna pansamantala nga yung nilagay ko. So hanggang dito na lang nga muna mga ate ko. Yun lang naman guys for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!